Nais papanagutin ni Senador Sherwin Gatchalian ang 5 plantang nagpatupad ng biglang shutdown. Sa pagdinig ng Senado ukol sa power outage ngayong araw, sinabi ng Senador na hindi makatwiran na ipapasa sa mga consumer ang singil sa mga forced shutdown. May report si Pauline Recuesto. Hiniling ni Senator Win Gatchalian sa Energy Regulatory Commission na maglabas ng polisiya para mapanagot ang mga power generation companies na hindi sumusunod sa itinakdang maintenance shutdown. Sa pagdinig ng Senado ukol sa nangyaring power interruptions kamakailan, sinabi ng Senador na hindi makatwiran na ipinapasa sa mga consumer ang singil para sa mga forced at unplanned shutdown ng mga planta. We want to see a policy that will penalize the power producers because it's their job to make sure that their commitment is always a commitment. Paliwanag ng ERC, may outage allowance ang mga power supplier na maaaring ipasa sa mga consumer at oras na lumagpas ito sa pinahihintulutan ng kontrata, supplier na ang magdadala nito. The consumer will be liable, will be burdened if the outages are still within the allowance. But if it is outside the allowable outage allowance, it's the GenCo who would be bearing it. Gayunpaman, aminado ang ERC na hindi lahat ng kontrata ay may ganitong probisyon. Tiniyak naman ng ERC na hindi makakaranas ng dagdag singil dahil sa mga nangyaring power shortage kamakailan. There is a secondary cap that we have already implemented, and that is for the protection of the consumers. And therefore, it's not exactly the consumers who will bear because of there is an administrative price that is now imposed. Samantala, patuloy na iniimbestigahan ng Department of Energy ang sanhi ng sabay-sabay na shutdown ng mga planta kamakailan. Ayon kay Energy Undersecretary Jesus Posadas, batay sa datos mula sa mga generation company at distribution utilities, sapat ang supply ng kuryente para maiwasan ang nangyaring power outage noong nakaraang linggo. Based on the figures, we were supposed to have sufficient power supply that week. Regrettably, what could have been forecasted, what could not have been forecasted, were the simultaneous unplanned outages of several power plants. Tiniyak naman ng DOE na may sapat na supply ng kuryente para sa eleksyon sa Mayo. Inatasan na rin umano ng pamahalaan ang mga planta na huwag magsagawa ng maintenance shutdown 2 linggo bago ang eleksyon at sa mismong araw ng halalan. Pauline Recuesto, para sa Bayan.